Good morning Ayun, hello, po. good morning, good morning. Good morning po, Sir Dex. Good morning sa inyo. Sige rin, game, game. Ano ko si Janela, Sir. And ako naman po si Daisy. Ako naman po si Natalie. Ako naman po si Katrina Orozco. Nice to meet you. Ayun. Very busy pero ayun, kaya naman. Kaya buti na lang nagkaroon ng time to get this interview with you. So ayun. Sige. Okay, Sir Dex, a pleasant morning po. Thank you for allowing our group to interview you today. By that, here is my first questions. What skills are essential for us journalists in this information era? Ayun, thank you for that question. Wait, audible lang ako, no? Yes po. Ayun, sige, thank you. Sa panahon ngayon kasi na, disinformation era nga yung, as you have said, ang pinaka-importante sigurong skill dito ng mga journalists is yung fact-checking, yung the ability to verify the information na sa mga journalists kasi, just, a peek para sa inyo. Ang madalas kasi yung source ng mga stories na sinusulat namin ay mula sa mga press release or PR. Ang mga press release, ito yung basically galing sa opisina ng mga mambabatas and mga public officials na kung saan sila yung mismo yung nagbibigay sa iyo ng information. So sa panahon natin ngayon with this, this information, the prevalence of fake news, ang pinaka-importanting skill diyan ay yung pagkakaroon mo ng ability to fact check the information. Halimbawa, yung sa mga press release ng mga lawmakers, hindi mo naman isusulat yan kagad na, ay, dahil sinabi ito ng isang congressman, siguro mapagkakatiwalaan ko ito. Hindi ganun yun. Dapat always doubt your sources, na kahit alam mong trusted siya, kahit alam niya yung sinasabi niya, always doubt yung sinasabi nila kasi paano kung nagkamali sila, then siyempre, kung nabasa yun ng tao sa sinulat mo, sa'yo yun isisisi. So the ability to fact check, yung siyempre sa akin, madalas ko napapansin na nagkakamali yung mga statements ay yung sa mga data, yung sa mga statistics na binibigay nila. I mean, mukhang simple lang yun, mukhang simple pagkakamali lang yun. Pero in the long run kasi it will create a wave of fake news na parang ina-accept na lang natin na mali yung sinasabi nila. So, the ability to fact check is very important, and siguro isa pa yung pag-diversify ng sources mo. Yung dahil sinabi ng isa, okay na, yun na yung tama. Hindi, dapat always kailangan at least two people na nagsabi ng same thing, yun dapat yung gawin mong basis sa information. Kung nagsalita yung isang grupo ng ganito, yung kabila, complete opposite sa sinabi ng isa, then there is doubt to that. So, ayun, be able to fact check, be able to verify your information and always be doubtful. Sir, may follow-up question lang. Yung follow-up question ko po, do you think kailangan po nating mga journalist na pag-aralan po yung mga other fields such as psychology, data analysis, and so on, for us to better understand and to combat disinformation po? For me, I don't think it's necessary per se, but ayun, mas okay nga siguro kung may knowledge ka on other fields, but sa journalism kasi it's a learning experience every day. Every story is a learning experience. Lalo na ngayon, kasi ako I cover the House of Representatives, no, for Manila Bulletin, and ang madalas kong sinusulat dyan is yung mga panukalang batas, mga house bills. And each house bill syempre may sariling subject, may sariling basis yan, and lahat yun dapat
alam ko muna. Kasi siyempre, paano ko masusulat yon if I don't know the bill in the first place? So, ayun, kailangan mo muna siyang intindihin, and that way, you will be able to simplify the story to your readers. Siyempre, we don't want the readers to be alienated with the bill na, halimbawa, bill na kailangan ko sulatin. So, ayun. And ano ba? As long as you are open, as long as you are always curious to understanding, huwag kang maging close-minded na dahil journalist ka na parang alam mo na dapat lahat. Mali yun. Dapat always be open, always be accepting ng mga criticism. And kung sa tingin mo may kailangan ka pang i-develop sa iyong sarili in terms of understanding sa iba't ibang fields, and just always pursue greater aspirations niya. Okay na po. So, hi, Sir Dexter. I hope you're doing well and good. My question po is, in the era of disinformation, knowing po sa Facebook, lantara na po, and marami na pong kumakalat na pages and mga balitang hindi naman totoo pero maraming tawang naniniwala. So, sir, how do you balance the need for speed with fact-checking and verification po? How to balance? Be honest with your story. Siguro, if halimbawa na lang sa situation na you are writing a story but a certain topic na there are two sides to the story. Usual naman yan in terms of pag nagsusulat ka about politics, 'di ba? May dalawang nagbubunggo ang panic, and with that, kailangan mo maging honest. Kunyari, yung isang grupo ay nakapag-respond na pero yung kabila hindi pa. Be honest with your story na i-indicate mo talaga na i-clarify mo na Manila Bulletin tried to contact to message these blah blah blah, but they haven't responded yet. Yung mga ganun na wag mong dahil hindi nag-respond yung kabila, yung isa na lang yung grupo yung susulatin mo. Dapat maging honest ka to ipakita sa tao na you're really trying to, hunt for the truth. And siguro yung isa pang case dyan, yung mga breaking news. Like, syempre, sa mga breaking news kasi, wala ka kagad detalye right there and then. So, always be honest na this story is still developing. Yung mga ganong simpleng caution lang sa mga readers na pinapakita mo na sa kanila na honest ako, and pinapakita ko na I'm, fact-checking the story. Since nagbibigay ako ng mga ganong caution, nagbibigay ako ng mga address, doon pa lang makikita na ng readers na you are trustworthy, since alam nila na okay, hindi man to yung complete information, pero dito ko makakuha yung complete information, since the journalist is continually pursues yung information na kailangan ko marinig. Yung ganun. Thank you po, sir. Yun lang po yung question ko. Thank you. Thank you po. So, hello po Sir Dexter. Good morning po. Here's my question po for you. How does disinformation affect the public trust in journalism? This information affect yung paano siya naapektuhan, siguro yung bumababa yung audience ng media. Aware naman siguro kayo nun na media itself, bumababa na yung readership, bumababa na yung viewership. Sa ngayon, unfortunately, people are shifting more to social media and yung mga echo chambers nila. Kung ganun kasi yung threat ng social media sa journalism is social media creates communities that caters to certain echo chambers, na kaya mas lalo na ngayon yung naging popular yung mga vloggers, lalo na sa political environment natin sa Pilipinas, na kung saan unfortunately, instead of the traditional media and media that journalistic ethics, ang mas prefer ng tao ngayon is yung mga vloggers, yung mga bloggers na
pinaparot lang naman yung gusto nilang marinig. And that is the unfortunate truth to this information ngayon. Na, I guess kasi yung mga tao ngayon, journalism kasi, journalism doesn't comfort you, di ba? Journalism confronts you. And ang mga tao ngayon, they don't want to be confronted with the truth. Gusto nila yung, mababy sila sa paniniwala nila. Siyempre, I mean, understandable naman yun, na siyempre masakit kung yung belief mo sinasabing mali ng isang storya. And understandable kung bakit sumikat yung mga vloggers and all that. But, ayun, it is unfortunate na yun yung reality. But, I am still optimistic na someday, I don't know how, I don't know paano na magbabago yung paradigm na yun. But, I think na people will soon be aware na kailangan nilang i-confront yung reality that their belief might be, I don't say wrong, but inaccurate to the fact na hindi yun yung dapat na truth, I guess. But yeah, yung disinformation ngayon talaga, it lowers the viewership nga ng media, and yeah, it affects the public's trust in media, and hopefully, I don't know how, but hopefully magbago ng hayon. So, ayun lang po yung question ko. Thank you po. Okay. Sige. Slowly but surely siguro yung yung parang pangit pakinggan pero dapat gayahin natin yung ginagawa rin ng mga vloggers. Ang pinakasimula diyan yung language. Yun yung biggest barrier na napapansin ko. I mean, sa Manila Bulletin kasi English yung language na sinusulat namin, and understandable na sa mga comments nakita ko yun sa Facebook na ano ba yung mga sinusulat niyo, di ko naman maintindihan. And sa vloggers kasi, lalo na sa mga provinces, yun yung hindi napapansin ng mainstream media, yung mga provinces palagi na isasantabi. Ang vloggers kasi, they speak their own language. Sa Visayas, yung mga Bisayang vloggers, sila yung nakapagsalita sa sarili nilang audience. Sa Mindanao, yung mga Mindanao vloggers, sila yung nakapagsalita sa nilang sariling audience. Unfortunately, yung media, mainstream media ngayon, walang makinari ang ganun. Siguro, yun yung magandang gawin ng mainstream media, na i-localize yung pagre-report na kung saan yung sa sariling lengguwahe, sa sariling madaling maintindihan ng mga audience. Tsaka ang audience kasi pag gets naman nila yung sinasabi, they will understand the information immediately. And siguro ayun yung pinaka-importante, and siguro mag-transition rin yung media sa social media. From media mag-try out sila ng mga iba't ibang capability, iba't ibang, ang social media kasi it's a wide medium. So siguro try doing short form TikToks, mga ganun, and try to be more active in social media para labanan nga yung epekto ng mga vloggers, and yun yung mga belief na pinapalawak nila. Sige. Sa amin naman kasi may isa kaming paano ba, may Tagalog version naman kami, yung balita na yung, while Manila Bulletin is English, yung balita na dyaryo, it is Filipino. And sa ngayon wala pa akong alam na may gano'n nga na plano na to localize, and siguro I'm hopeful na sana nga gano'n. Kasi lalo na it's an election year,
2025, then 2028. Ah, grabe yung future na nakaharap. So, ayun, sa ngayon mas malaki yung kapangyarihan ng simpleng vlogger na siyempre para sa atin nakakatuwa yung gano'ng sitwasyon na siyempre ano, mga educated tao tayo and parang hindi naman tayo obviously maniniwala sa mga sinasabi ng mga vloggers and all that. Pero hindi yun yung reality sa general public. So hopefully, I don't palagi akong uncertain ako, eh, pero sana nga na maging gano'n yung localized way yung gawin ng mainstream media. Good morning po. So, here's my question for you po. Can you share an example of a story you worked on that was impacted by misinformation? And how did you handle it po? Affected ano, hmm, wala akong specific, siguro yung mga first 3 months ko, last year na paano ba, yung mga simpleng ano, mistakes na I mean hindi siya simple in it per se, pero mistakes na parang nakakaligtaan ko lang, yung mga data, mga statistics na kung buti na lang may mga ayun, editors that were able to observe that immediately, to notice that immediately. So, kaya hindi na siya naging source ng misinformation pa. And ayun, buti naman may mga ganong system sa media na before pa kami ourselves yung maging source ng misinformation. Buti na may mga editors naman to notice that, to edit that out before it even parang snowball pa into something worse na we don't want. Yun lang. Sige. Ano naman 'yun, normal part lang naman kasi ng ano 'yun, buhay ng mga journalist, hindi naman tayo perpektong tao. Pero buti na may mga editors naman na nakakapag-notice niyan immediately and wala namang mga repercussion unless kung ayun, may repercussion 'pag halimbawa yung finabricate mo lang yung story mo. Yung gumagawa ka lang ng quote kasi nahirapan kang wala kang makuhang balita sa araw na yun, then gumagawa ka lang. Ayun yung may mga repercussion na maaari kong matanggal. Pero yung mga simpleng nagkamali ka ng date, nagkamali ka ng data, ako kasi madalas nagkakamali ako sa lugar ng mga congressman, napakarami kasi. Pero na-edit naman kaagad and buti hindi naman na siya nagiging cause of concern pa. That's it. May follow-up question po ako, Sir Dexter. Okay. Gaano po kalaki yung nagiging apekto ng, I mean, how does being a journalist affect you po as a person? Ah, yun yung ano, thank you for that question. And then, paano nga ba? Ano, parang ito na yung ano, hindi lang. Ah, Paano ba? Yung mahirap yung work-life balance, I guess, na as a journalist kasi wala kayong yung parang time in, then mag-time out yung overtime. The whole day, 24/7 yung life ng journalist, unfortunately. So, ayun, dapat maging gising ka, hindi naman hindi naman gising na as in yung maging aware ka sa events na nangyayari every time, na parang wala kang day off in terms of hindi ka na makikinig sa balita. Dahil you never know what will happen, so kailangan maging aware ka na ano, breaking news happens in the most unexpected ways na dahil ayun, paano ba, may experience ako niyan last time na matutulog na sana pero may biglang breaking news, siyempre kailangan sulatin. So, mga gano'n na
mahirap yung work-life balance, I guess. Pero it's fun. It's a fulfilling work, especially since you know na kahit in a small way, may nagagawa kang uh, part in society, in improving society na kahit, this information na yung mas malaking epekto ngayon sa lipunan natin, at least you are doing something na to change that. And I think that is something that I want to continue to do, and that is something that I always aspired to do. And fortunately, I was able to do it and will continue to do it. Last na po. Last na po. So sir, ano pong advice yung mabibigay niyo sa amin as a journalist student na nagsisimula pa lang pong magsulat at magkalap ng mga balitang totoo? Parang ano? Be open to learn, na be open to make mistakes. Yun yung pinakamahirap eh. Kahit, especially, ano ba? Kahit sa akin ay, the mistakes is always the hardest thing to confront. Na sa university kasi, it's a two different thing. The university life and the, uh, obviously, yung real world life. Sa university kasi parang, it makes you think na alam mo na yung ginagawa mo. And once you transition to real world ng journalism, you will realize na, oh, hindi mo pala talaga alam yung the setup ng journalism. Kasi ako sa Bulsu, I was an associate editor ng Pacesetter. And, parang ganun, pero I was confident na alam ko na kagad yung gagawin ko. Unfortunately, hindi yun yung nangyari, na it it took a while bago ko nagets talaga yung paano maging journalist. And yun yung naging struggle sa akin, na kasi para sa akin nagiging tendency ko na dapat yung story ko ay dapat the best kagad. And I didn't realize na it's okay to start slow. It's okay to make mistakes, and it's okay to ask for help. And I think that's the most important thing, kasi I always, ang perception ko kasi is I can always stand on my own. And sa journalism, that's not the case. It's impossible to stand on your own. Kaya fortunately sa house kasi ako nagre-report talaga, and yung mga senior journalist naman doon ng iba't ibang news, or they are very helpful naman sa mga baguhan. And doon, ang dami kong natutunan na I wouldn't have learned in school, and I wouldn't have probably learned elsewhere. So just be open to make mistakes. Just always ask for help, and ayun. Sir, may question lang po ulit. Sure. Nabanggit po kasi ng mga professor po namin, especially po ng mga major po namin, na wala po daw pong pera sa journalist. So, how can you, ano po yung masasabi niyo po? Well, unfortunately, that's the truth, na hindi ganun, I don't want to parang paano ba? Yun yung totoo eh. Like, that's, wala akong magandang masabi dyan, pero yun yung totoo, na wala talagang ganun. Pero, ano kasi yung, dahil wala akong maisip. Pero kasi it's a progress thing siguro, na in journalism kasi you can do networking, you can expand your contacts, you can expand the people that you know, and doon kasi nag-o-open siya ng maraming opportunities. And you can probably find other jobs, I don't know, pero sa journalism wala talagang ganun, hindi ganun malaki yung pera. Pero for me, it doesn't really matter to me.
yung gano'n. Ang pangit pero kasi ano, paano yung in terms of pera kasi, puwede lalaki naman din 'yan. I hope so, I don't know. Pero in terms kasi siyempre 'pag naging senior ka na, naging editor and all that, ayun, I'm sure na yung pera dun is good. Pero right now, yeah, I would agree with the professors. Thank you po, sir. Sige, sige. Yes, sige. Thank you, thank you. Thank you po, Sir Dex. Thank you, thank you. Thank you, Sorry, sir. sorry hindi in person, sorry. Pero thank you, thank you. Thank you. Yeah, bye. Thank you.